Magandang gabi po sa ating lahat. Nawa tayo po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Welcome po muli sa ating prayer meeting via live stream. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Salmo 103, Psalm 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfy you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Pagpapalain at pupurihin po natin ang Diyos ngayong gabi sapagkat Siya po ang nag-iisang Diyos na banal, walang katulad at karapat-dapat ng ating pagsamba sapagkat tayo po ay Kanyang nilikha at Kanyang iniligtas. At ang pinaka
magandang balita or pinakadakilang regalo po na ating natanggap is that tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. We all know that we are all sinful and unworthy before God. Pero dahil po kay Kristo at sa kanyang ginawa, we can now stand before Him in righteousness. Kaya po, pupurihin natin siya ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, ngayong gabi, tunay na pinupuri, pinagpapala namin ang inyong pangalan. Ang buo naming pagkatao, aming kaluluwa, puso, isipan, at buong lakas namin, Panginoon. Kaya po, buong kagalakan naming aawitin ang mga dakila mong ginawa para sa aming mga buhay. Una, ang kaligtasan na aming natanggap. At sa mga pagpapala, Panginoon, na araw-araw namin nararanasan. Kaya po, tanggapin niyo po ang aming mga papuri at pagsamba ngayong gabi. Mangusap ka sa amin at tunay na magkaisa kami sa pananalangin at nawa, tugunin mo po ito ayon sa inyong kalooban. Muli, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on the day when my strength is failing, the angels near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Muli, Panginoon, we will worship your holy name at i-prepare mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, anuman po ang hadlang namin nararanasan. We will continue on worshiping you, O Lord. At nawa, ihanda mo ang aming puso at isipan at tunay na maihayag ang inyong salita, Panginoon, maging malinaw ito sa amin at sa pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, mapapurihan ang iyong pangalan at kami ay makatugon ayon sa inyong kalooban. Muli, pinupuritan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, purihin natin ang Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita ang ibabahagi po sa atin ni Pastor Ben Sandoval. Okay, thank you, Pastor Matt. At magandang gabi po ulit sa ating lahat. Tayo po ay nasa chapter 5 na ng aklat ng Isaiah. At inaasahan ko po na tayo lahat ay nasa ating kalagayan. Balik nga, naman tayo. Balik kurungan na naman. Ito po sa aming barangay ay may tip talagang hindi pinalalabas ang mga senior. Kaya nakakulong na naman po kami. Okay? So, pagbabatayan po natin ngayong gabi ng chapter 5 ng Isaiah ay makikita sa verse 7 and 26. At ganito po ang sinasabi. Ang ubasan ng Panginoon makapangyarihan na kanyang inalagaan at nagbigay sa kanya ng kaligayahan ay ang Israel at Judah. Umasa siyang paiiralin nila ang katarungan, pero pumatay sila. Umasa siyang paiiralin nila ang katuwiran, pero pang-api ang ginawa nila. At sa verse 26, sisinyosan niya ang mga bansa sa malayo, sisipulan niya ang mga nakatira sa pinakamalayong bahagi ng mundo, at agad silang darating para salakayin ka. Tayo po'y manalangin. Kaya namin Diyos, sa gabi nito, kami po ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo upang minsan pa, Panginoon, ay sama-sama namin idulog sa iyo ang aming mga pangangailangan at pag-aralan ng iyong banal na salita. Ang tahiling namin, Panginoon, patnubay ng iyong banal na Espiritu upang ganap namin maunawaan ang katotohanan na nais mong ihayag sa amin ngayong gabi. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The parable of the vineyard. The song of the vineyard. Ang awit sa ubasan. Ang talata, ang chapter, kabanatang 1 po hanggang 5, ang chapter 1 to 5 ng Isaiah ay the opening prophecies of Isaiah. Tungkol po ito sa future judgment and reign of our Lord Jesus Christ. At kung pagpabalikan po natin ang mga nagdaan nating pag-aaral, ang chapter 1 po ay tumutukoy sa kapighatian ng Diyos tungkol sa katiwalian ng Judah. Ang hinaing ng Diyos ay makikita po sa verses 2 hanggang 23. Sa kabila ng kanyang masaganang pagpapala sa mamamayan ng Israel, sa kabila na natataring karapatan ay pinagkaloob niya sa kanyang mga anak, ay natuto pa silang magrebelde.
hamak na mas mabuti pa sa kanila ang mga baka at asno na kilala ang nag-aalaga sa kanila, pati na ang gamit nila. So, ang makikita po naman sa talatang 24 to 31, ang paghatol na Diyos. Ang katiyakan ng araw ng paghatol na darating. Tumitingin po ito, it looks forward to the millennial kingdom when Jerusalem will again be restored as God's faithful city. At sa kabanata pong 2 hanggang 4 ay tumutukoy po ito naman sa araw ng Panginoon. Ang paghahari ng Misayas, ang the branch of the Lord, ay makikita po sa talatang 1 hanggang 4 ng chapter 2. Naghahanap naghahanap ng kapayapaan ng mga tao, ngunit hindi naman nila tinatanggap ang panukala ng Diyos kung paano ito makakamtan. So, sa paghahangad, sa paghahari pa lang ng Misayas, magkakaroon ng kapayapaang walang hanggan. So, makikita po natin na sa kabila ng pagsisikap ng tao na magkaroon ng kapayapaan, lalong-lalo na po sa parting Mindanao, katatapos lamang ng Balsamoro, ay akala natin magkakaroon na tunay na kapayapaan. Ngunit ngayon sumisiklat na naman at iba na namang grupo ang lumalabas matapos makipagkasundo sa mga rebellion grupo noon. So, ipinakikita nito na ang kapayapaan ay tunay na makakamtan lang natin kapag naghahari na ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang pagsamo at ang babala ay nakapaloob po naman sa chapter 2 verse 5 hanggang chapter 3 verse 26. Ito po ay pakiusap o panawagan sa mga tao na manatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat sinasabi po ng verse 8 ng chapter 2, marami silang Diyos-Diyosan at sinasamba nila ang mga bagay na ito na sila mismo ang gumawa. Tunay nga po na kung pagbabalikan natin yung sinabi ni Propeta Jeremiah marahil ay yung kapirasong kahoy na tinagtad nila at ginawang panggatong, ang kaputol ay ginawa naman niyang Diyos na sila nilang sinasambahan. So bakit hindi nila makita ang ganitong katotohanan? Sapagkat tunay na binulag na nga ng Diyos ng sanlibutan ito ang isip ng mga mapapahama. At ang babala po sa verse 17 and 18 ng chapter 2, ibabagsak ang mga mayayabang at mga mapagmataas. Tanging ang Panginoon ang maitataas sa araw na iyon at tuluyan ang mawawala ang mga Diyos-Diyosan. Ang sanga ng Panginoon ay makikita po naman sa chapter 2 verses 2 and 6, chapter 4 verses 2 and 6. At ang tanda po ng pagkakaiba ng araw na iyon ay hindi po yung katungkulan o kapangyarihan o kalitingan, kundi ang kabanalan. Kapag ang ating Panginoon na po ang naghahari sa buong daigdig, katulad ng si Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Haring David. At sinabi po ito, makikita po natin sa 2 Samuel, kabanata 7, talata 16 at 17, na ganito po ang sinasabi. Magpapatuloy ang paghahari mo magpakailanman. Ganoon din ang paghahari ng iyong angkan. Sinalaysay din natin kay David ang lahat ng tinahayag sa kanya ng Diyos. At ngayon naman po, pag-aaral natin chapter 5,
ang kasalanan ng Juda at ang mga pagdurusa. The certainty of God's judgment to injustice. Sa talata po 1-7, ito po yung tinatawag na the song in the vineyard, ang awit sa ubasan. Ito po ay kapahayagan ng paghatol na sa anyo ng talinghaga. Isinaawit po ang pahayag upang mapagaan marahil ang malagim na propesya. Ipinapakita rin dito ang magandang katayuan ng Israel, kung paano sila minahal at inalagaan ng Diyos. Ang mga mamamayang buong ingat na inaruga tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa ilalim ng kanyang pakpak ang kanyang mga sisil. Pinagyaman sila tulad ng paglilinang ng isang magsasaka sa kanyang bukid. Inaalisan ng mga damo at bato at nilalagyan pa ng pataba. Piling-pili ang binhi na itatanim dito at binabantayan, dinidilig hanggang sa panahon ng anihan. So ano ang dapat asahan ng Diyos sa ginawa niyang paghahanda sa kanyang ubasan? At ito po ay nasa chapter 7, nasa verse 7 na pinasa natin kanina. So, tumutukoy lamang po doon na malabis siyang naniligayahan sa kanyang pag-aalaga sa bansang sa Israel at sa Juda, at umaasa siya ng magandang ibubungan ito. Ngunit ang sabi sa chapter 4, akala ko ay matamis, ngunit nung tikman ko ay napakaasim pala. So yun po, yun naging bunga. Kaya naitanong niya, katulad ninyo ako, mga mamamayan, ano pa ang nakalimutan kong gawin? So ayan po ay ayan po ang awit ni Isaias at awit din ng Panginoon. At sa chapter 8, sa verse 8 to 24 po naman ay sinabi doon ng mga kasalanan ng bansang inalagaan ng Panginoon. Verse 8 to 10 po ay nakapaloob doon, sinasabi doon ang pagsasamantala ng mga mayayaman sa kahinaan ng mga mahihirap. Tinamkam nila ang mga bahay at lupain hanggang sa wala na silang matirhan at sila na lamang ang nakatira. So, nakikita ko po ganito doon po sa Hobart, ay meron po doon sa yung nagpapa-5-6. Yun po yung trabaho nila. At nasubaybayan ko po nung mag-umpisa sila lumipat sa Hobart hanggang sa kami ay umalis doon, ay halos sa kanila na napunta ang mga bahay doon sa isang street kung saan sila na nag-opisina. So, yung mga narimata na mga collateral, mga hindi nakabayad sa utang. So, talaga po may kakayahan na mga ang mga mayayaman gamit kahinaan ng mga mahihirap. At sabi nga, puputulin ng kasaganaan at papalitan ng pag-iikahos. Yan po yung pangako ng Panginoon sa mga mapagsamantalang mamamayan. At sa verses 11 to 17 po, ang naging bansang tumatanggi sa panuntunan ng Diyos at namuhay sa makamundong pagsasaya. Pag-iinuman na may kasama pang banda. Sa ngayon po, yan po yung mga karaoke na. So, sabi ng Panginoon, magiging pastulan ng mga tupa, malawak nilang lupain at hindi na matitirahan ang kanilang mga bahay. At sa talata po 18 at 19, sinabi naman doon na punong-puno ng pandaraya at kasinungalingan ang buhay nila. Tinutuya pa ang Diyos na parusahan na sila nang makita nila kung totoo nga
na siya ay makapangyarihan. Gayon pa man, ay matiyaga pa rin silang pinagpisa ng Diyos. Katulad ng sinasabi ng 2 Pedro 3:9. Ang sabi doon, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niya mapahamak ang sinuman. So, ganun po tayo pinagtitiyagaan ng Panginoon. At sa verse 20 po, ang ika-4 na binanggit na pagdurusa nila ay kawa-awa daw ang mga pumipilipit sa katotohanan sa pagsasabing ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama, ang kadiliman ay liwanag at ang liwanag ay kadiliman, ang mapait ay matamis at ang matamis ay mapait. At dahil ka naman po binanggit ang kasalanan na kanilang pagdurusahan ay nasa verse 21. Yung sa pag-aakala nila sila'y marunong, ngunit ang karunungan nila ay katusuhan lamang at panglalamang. Matalino sila sa sarili nilang paningin. At sa verse 22 to 24, ang pang-anim po kasalanan na pagdurusahan ng kanyang piniling bansa ay tumatanggap ng suhol, pinalalaya ang mga may sala at pinagkakakitaan at pinagkakaitan ng karunungan ang mga api. So ang mga kasalanan pong ito ay problema pa rin po natin hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa katiwalian sa ating pamahalaan. Ang political dynasty, tunay po na laking pahirap ito sa mga mamamayan natin. Ang political dynasty niyan na sila na lahat, buong pamilya ang may hawak ng kapangyarihan sa ating bansa. At ngayon nga, yung recent issue, yung korupsyon sa PhilHealth, makikita natin ang hindi na po milyon ang pinag-uusapan ngayon. Bilyon na po ang pinag-uusapan ngayon. Bilyon, trilyon. So paano tayo makakabangon? Kasi patuloy na walang pang-akit sa tao ang mga panuntunan ng Diyos at labis-labis ang pagkabighani sa kalayawan ng mundo na kinapupuutan ng Diyos. At sa verse 25 to 30, ito po yung hatol at parusa. Hindi na po natin babasahin sapagkat tayo ay naniniwala na talagang darating yung araw, yung tinatawag na araw ng Panginoon. Ang araw ng kanyang paghatol sa lahat ng tao tungkol sa kanilang mga gawa. At makikita po naman dito ang pagiging makatarungan at pagkamahabagi ng Diyos. So tunay na makatarungan ang paghatol ng Panginoon. Walang kasalanang hindi mapaparusahan. Ngunit mahabagin din ang Diyos at ayaw niyang magdusa o mapahamak ang sinuman. Subalit lahat ay nagkasala at wala kakayahang magbago. At ito ang katayuang ayaw ng Diyos na manatili. Pero pinatunayan ng kasaysayan ang kahinaan ng tao at ang masaklap na kalagayan ito. Kaya dahil dito, ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan, ang Diyos na mismo ang kumilos upang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay iligtas tayo sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo mahatulan, upang hindi na tayo mapahamak. Ito po yung tanging paksa ng Biblia na ating pinag-aaralan.
Ang sabi nga ng unang Juan 4:14, nakita at pinatunahan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. So sa pamagitan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng katuparan ang ating kaligtasan. Ang sakripisyong handog na ginagawa ng mga tao tungkol sa kasalanan ng lumang tipan ay nagpapakita lamang sa hinaharap na minsanang pagsasakripisyo ng Panginoon sa kanyang sariling buhay para sa ating mga kasalanan. Colossians 1:19 and 20, sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay manirahan kay Kristo at sa pamagitan niya ay ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, nasa lupa man o nasa langit, na sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ay nakamtan ang kapayapaan. So, pinakikita po dito na ang pagkipagkasundo ng Diyos ay sa pamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na dumanak sa krus. So, ibig ng Diyos na makasundong muli tayo upang hindi na mahatulan pa. So, ang pagkakasundo sa Diyos ay isang bagay na ating tinanggap sa pamagitan ni Hesukristo natin sa Diyos. Ang krus ni Jesus ang nagbalik ng ating kaugnayan sa Diyos. Dahil sa kasalanan ay naging kaaway tayo ng Diyos. Ang krus ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Sinira ng kasalanan ng ating relasyon sa Diyos. Ibinalik ito sa atin ng krus ni Jesus. Ang krus ni Jesus ang naging tulay natin patungo sa Diyos. So bakit ba mahalaga ang krus sa ating kaligtasan? Ano ang nagawa nito? Tunay lang na ang krus ay simbolo ng kakristyanuhan. Kita rin po natin sa ating karamihan sa ating mga iglesia, ang pinaka-altar ay simbolo lamang ng krus. Malimit tayong magsuot ng mga alahas, kwintas, na ang palamuti ay krus, na nagpapaalaala sa atin na tunay na ang pananampalataya lamang ang sa krus ang simbolo ng kakristyanuhan. The cross is the symbol of our faith. The Christian faith is the faith of Christ crucified. There is no Christianity without the cross. The cross. Ang sabi ng Hebrew 9:22, katunayan, itinakda ng kautusan na halos lahat ng bagay ay dapat linisin sa pamagitan ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan. Dahil sa krus, nakamta natin ang kapatawaran. Yan po yung unang kahalagahan ng krus sa ating kaligtasan. Unang Pedro 2:21, sapagkat talaga namang diyan kayo tinawag, dahil si Kristo man ay naghirap alang-alang sa inyo. Iniwanan niya tayo ng isang halimbawa upang sumunod tayo sa kanyang bakas. So ano pa pangalawang kahalagahan ng krus? Ang krus ay nag-iwan sa atin ng halimbawa kung paano natin ipapamuhay ang ating kaligtasan. Tunay na pinasasagana tayo ng Panginoon. At ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Ang sabi nga, wala pa akong, tumanda na ako ng ganito,
Ngunit wala pa akong nakita ng mahirap na tao na namalimos. Sabi ko sa salmo yan. So, tunay na may kasaganaan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po yan ang turo o pinaka-aral ng pananampalataya kay Jesus. Ang pinakaturo po dito ay yung paglipot sa ating sarili. Deny yourself, carry your cross, and follow me. So yung po, pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, pagsunod sa kanyang mga yapak, pagsunod sa kanyang halimbawa, yan po yung pamumuhay Kristiyano. Hindi yung pagtatamasa ng mga pagpapala niya. Pinagpapala tayo ng Diyos nang sa gayon ay yumaman tayo sa mabubuting gawa. Nang sa gayon, kapag tayo'y tumulong sa iba, ay hindi naman tayo kakapusin. So, hindi po kasaganaan ang tinuturo ng Kristyanismo, pagamat ito'y ating nararanasan. Kapayapaan, kapanatagan, yan po yung tunay na kasaganaan. At pangatlo, pinasaan niya sa sarili niyang katawan doon sa krus ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na patungkol sa kasalanan at makapabuhay ng matuwid. Dahil sa krus, magagawa na natin ang mabuhay ng matuwid. Wala tayong kakayahan talaga at ayaw natin talaga hirap na hirap talaga tayong gumawa ng mabuti. Hirap na hirap tayong magbago sa ating mga sarili, ang baguhin ang ating mga gawi at talagang ayaw naman natin gawin. Pero dahil sa krus ni Jesus, ang banal na Espiritu na tinitira sa ating puso dahil sa ating pananampalataya, ang siyang patuloy na nagbubulong sa ating puso, sa ating kaisipan na kailangan nating magmalasakit at tumulong, mahabat sa mga nangangailangan na kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, na kailangan nating kamuhian at kinamumuhian ng Diyos at yakapin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Tunay na gumaling tayo dahil sa mga sugat ni Kristo. Nagkaroon tayo ng buhay nang siya'y mamatay. Napatawad tayo sa pamagitan ng kanyang mga sakit na tinis. At naligtas tayo dahil sa kanyang pagdurusa. Hindi po yan kaligtasan, kagalingan sa karamdaman, sa sakit at karamdaman. Kapatawaran po at kaligtasan sa pagdurusa. Bakit namatay si Jesus? Namatay siya sa iisang dahilan. At dapat maging malinaw ito sa atin. Namatay siya dahil hindi natin kaya nalinisin ang ating sarili sa kasalanan. At ang sabi ng Lucas 24, verses 46 and 47. Sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at namatay ang Kristo. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo
mula sa Jerusalem. Na sa pamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Namatay si Jesus sa iisang dahilan. Hindi natin kaya linisin ang ating mga sarili sa ating mga kasalanan. At ito ang iniuutos sa atin na ating ipangaral. Si Jesus ay namatay dahil hindi natin kaya linisin ang ating mga sarili. Let's pray. Tayo namin Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po na Ikaw ang Diyos na dapat namin paglingkuran. Ikaw ang Diyos na dapat namin tularan. Ikaw ang Diyos na dapat namin laging sundin at bigyan ng mataas na pagpapahalaga, igalan, papurihan, sambahin, at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po natin ang Diyos. At ngayon po, tayo po ay tutugon sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin bilang isa pong iglesia. Muli, napag-aralan po natin, nasa chapter 5 na po tayo ng Isaiah at kung paano po natin makikita na ang aklat po ng Isaiah ay nakasentro sa mabuting balita ang ating Panginoong Jesus at ano po ang kanyang ginawa para po sa ating kaligtasan. So again, patuloy ko po kayong ini-encourage na maging updated po sa ating Bible reading every week, every day. At kung kayo po ay nahahabaan, okay lamang po iyon. Basta mahalaga po ay sikapin natin na mag-ukol tayo ng oras para po sa salita ng Diyos araw-araw. At lagi po tayong updated sa ating live stream every Wednesday and Sunday. At nice po rin po ipabalita sa atin na nag-start na po ang online Bible study nung Sunday at 4 p.m. Nagsimula po yung mga young men. Tunay po na naging isang pagpapala po ito sa ating lahat. At next Sunday, second po ay ang mga young women naman. So patuloy po tayong inaanyahan po tayo ng Zoom and Google Meet para po sa ating online Bible study. At ngayon po, tayo po ay mananalangin. At muli, tayo po ay mananalangin in order na i-acknowledge po natin kung sino yung ating Diyos. We will recognize who He is. Tayo po ay hihingi ng kapatawaran. At tayo po ay hihiling bilang kanyang iglesia. Muli, pinapaalalahanan ko po ang bawat isa na gaya ng pinag-aaralan natin sa Book of Acts. Ang tunay po na iglesia ng Panginoong Jesus ay iglesia na nakadibot, nakakommit, nagkakaisa sa pananalangin. Hindi lamang po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, kundi sa patuloy din po natin pananalangin. So tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa ating Diyos, aming dakilang Diyos na banal, makapangyarihan, at may lalang ng lahat. Again, Lord, we believe that you are our Father, the Creator of heaven and earth. Kayo po ang may akda ng lahat. Kayo po ang makapangyarihan, Panginoon, at namamahala ng sanlibutan. Kaya po, ang aming panalangin ay alam namin mayroon pong katugunan at ito po'y dinidinig ninyo ayon po sa inyong kalooban at sa pamagitan lamang ng aming Panginoong Jesus. At kayo po ang Diyos na makapangyarihan at tunay na banal at makatarungan. At gaya po ng aming napag-aralan, po ang Diyos na humahatol sa lahat ng makasalanan. At kami pong lahat ay guilty, Panginoon. Kaming lahat ay nagkasala laban sa inyo. Ngunit kayo ay nagbigay, Panginoon, ng solusyon at daan upang kami ay malinis, mapatawad sa aming mga kasalanan na hindi
namin kayang gawin, Panginoon. Kaya po, ang Panginoong Yesus ang nag-iisa naming pag-asa. Ang kanyang buhay, kamatayan, Panginoon, at muling pagkabuhay, ang siyang naging solusyon at tugon, Panginoon, ang natatanging pag-asa namin lahat. Kaya po, kami bilang mga Kristiyano na pinatawad mo na sa aming mga kasalanan, nilinis mo na, Panginoon, sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay dapat nang hindi magpatuloy sa kasalanan. Kaya po humihingi kami ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanan, sa amin pong mga nagawa, nasabi, naisip, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyong banal na harapan. Ang inyong pong iglesia ay patuloy ninyong pinapabanal kami, patuloy na humihingi ng kapatawaran at pinanghahawakan, Panginoon, ang kaganapan ng pagpapatawad na ito sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po, patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan at tagumpayan, Panginoon, sa kasalanan upang na sa gayon, hindi kami madaya ng kaaway, hindi kami maging alipin muli ng mundong ito, bagkus ay patuloy kaming lumakad ayon po sa inyong kabanalan. At patuloy, Panginoon, na kami nagpapasalamat. Una, sa kaligtasan na hindi na mawawala pa, Panginoon, sapagkat ito po'y pinurchase na ng aming Panginoong Jesus para sa amin. Salamat po dahil ang aming kaligtasan ay hindi nakadepende sa aming mga gawa, kundi po ito ay nakadepende lamang kay Kristo sa kanyang ginawa at sa aming pananampalataya rito. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat kami hindi lamang sa kaligtasan kundi sa araw-araw po na inyong probisyon, pangangalaga at patnubay sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa mga panalangin na inyong pong tinugon na. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na madalas namin na-take for granted, O Diyos. Salamat dahil alam namin na bilang inyong mga anak ay hindi niyo po kami pinapabayaan, hindi po kayo nagkukulang po sa amin. At sa amin pong pasasalamat, kami pa rin po ay patuloy na humihiling sa inyo. Una, para po sa LCC family. Dalangin po na ninyong patnubay, proteksyon, Panginoon, sa aming lahat. Mula po sa COVID-19, hindi lamang sa COVID-19, kundi sa iba't ibang uri pa po ng karamdaman at sakit. Dalangin po namin ang inyong pong proteksyon, makapangyarihang probisyon, Panginoon, sa bawat araw. Sa amin pong pagkain, sa amin pong mga pangailangan, sa amin pong mga pambayad sa ilaw, sa tubig, Panginoon, sa aming bahay. Lord, we pray sa lahat po ng LCC family, ano man po ang kanilang mga pangailangan, you will provide for them. Paalala mo sa kanila, Panginoon, na kung hindi mo ipinagkait si Kristo para sa aming kaligtasan, ay hindi mo ipagkakait ang aming mga temporary needs, Panginoon, sa mga panandaliang, sa mga karaniwang pangangailangan namin, O Diyos, sa bawat araw. Kaya po, tulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Patuloy din po kaming humihiling sa lahat po, Panginoon, na may karamdaman sa Lighthouse Christian Church. Alam po ninyo ang lahat kung sino ang mga kapatid namin na ngayon po ay nagdaranas ng karamdaman. Patuloy po namin dalangin ang kanilang kagalingan. Patuloy po namin dalangin ang karunungan, Panginoon, sa mga doktor na tumitingin po sa kanila, tumutulong po sa kanila. Dalangin po namin ang bisa ng lahat ng mga gamot na kanilang iniinom. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kanilang buong pamilya na nagsasakripisyo, tumutulong, Panginoon. Ginagawa ang lahat para po sila ay mapagamot at gumaling. Dalangin po namin na patuloy kaming tumingin sa inyo. Sa pamagitan, Panginoon, ng mga pagsubok, trials, Lord, na aming pinagdadaanan, ay lumalim ang aming pananampalataya. Patuloy na lumago ang aming pag-ibig at pagsamba sa inyo. Now, so Lord, we continue to pray sa lahat po ng mga kapatid namin na magsisimula na po ang kanilang online classes. We pray for provision, Panginoon. Pray for protection sa kanila. At patuloy, Panginoon, na sa kabila ng pandemya ay patuloy po na linangin nila ang kanilang sarili. Prioritize ang pag-aaral, Panginoon, upang patuloy din na maging pagpapala sa kanilang mga pamilya. We also pray sa aming mga kapatid, Lord, na dahil sa pandemya ay
pursue, Panginoon, na mag-establish ng mga negosyo, Panginoon, either online business, and even, Panginoon, sa mga tindahan, sa mga business, Lord God, na kanila pong sinimulan, dalangin po namin ang inyong pagpapala. Dalangin po namin ang inyong pong pabor at patnubay po sa kanila. At sa pamagitan po ng mga negosyo na ito ay may provide nila ang kanilang pangangailangan sa kanila pong pamilya. And Lord, patuloy din po namin dinadalangin ang aming pong mga kapatid na nag-i-struggle kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan. Dahil po sa kabila pa rin ng krisis at pandemya, marami pa rin po kami mga pinagdadaanan sa aming pamilya, Panginoon, sa aming pag-aaral, sa aming trabaho. And we ask, Lord, na kahit hindi po kami nakakapag-gather physically, we will pray for each other's needs and struggles, Panginoon, personal man o sa pamilya, Panginoon. Madalangin din namin, Panginoon, patuloy ang aming bansa. Ang aming bansa. Lalo pa ngayon, O Diyos, na nagkaroon na naman kami sa lugar po namin, Panginoon, ng modified enhanced community quarantine. Although, alam namin, Panginoon, na ito rin ay para sa aming kabubuti. Dalangin namin, O Diyos, dalangin namin na magkaroon po ng maayos na sistema, karunungan at malasakit sa aming pong pamahalaan. Mula po sa Presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang sektor ng aming pamahalaan. We pray, Lord, for them. We pray for them. Although, Lord God, as human beings, we sometimes disappoint ourselves, our community. Maybe, Lord, kami nakakaramdam ng kalungkutan, pagkadismaya, pagkagalit. Lord, we ask na palitan mo ito lahat ng compassion. Compassion, Panginoon. Tunay na pagmamahal sa iyo, sa aming bayan, sa aming kapwa, Panginoon. At mag-translate ito sa aming mga gawa. Sa simple naming pagsunod sa mga polisiya, Panginoon, na huwag nang lumabas kung hindi naman kailangan, na magsuot ng mask, Panginoon, magkaroon ng proper hygiene, sikapin, Panginoon, na maging responsable, abutin, Panginoon, i-inform ang aming kapitbahay, ang aming mga kakilala na sumunod na sa aming pamahalaan. Bilang tulong na rin sa mga kababayan namin, frontliners na patuloy na nahihirapan. O Diyos, we can't imagine how painful and stressful their situation was. Kaya po, Lord, alam namin na itong panalangin ay isa sa dakilang tulong na pwede namin ibigay sa kanila. Kilala mo po sila lahat, Panginoon. Lahat ng nurses, lahat ng medical workers, Panginoon, doktor. And even, Lord, sa mga nasa checkpoint, na lahat po, Panginoon, ng frontliners. We pray, Lord, na palakasin niyo ang kanilang loob. Palakasin niyo ang kanilang loob. Palakasin niyo ang kanilang resistensya na huwag silang mahawa. Ingatan mo sila. Ingatan mo ang kanilang pamilya. I-provide mo ang kanilang pangangailangan, O Diyos. O Lord, maawa ka po sa kanila. Maawa ka po sa aming bansa. Patuloy ng nahihirapan. Kahit po yung mga kababayan namin na kahit isang tuka, nahihirapang magtrabaho, walang masakyan, O Diyos. And sometimes we neglect to pray for them, Lord. Napakahirap. Kaya po, tulungan niyo po sila. Tulungan niyo ang aming pamahalaan na matulungan ang aming mga kababayan. At nawa, dalangin namin ang patuloy na pagsugpo ng sakit na ito. Huwag nang kumalat. Gumaling na ang mga mayroon nito. At patuloy, Panginoon, na makabalik na kami sa dati. Makabalik na ang aming ekonomiya, Panginoon, sa normal nitong kalagayan. Ito mahirap, Lord, but nothing is impossible when we come to you in prayer. Ikaw po ang lumikha ng lahat. Ikaw po ang makapangyarihan. You are able, Lord. That's why as your church, we will continue to pray for you. Hindi pagpapakita ng aming pananampalataya at pagdepende sa inyo, kundi pagpapakita na rin ng aming pagmamahal sa aming kapwa. Kaya Lord, hindi lang
sa pandemya ang aming panalangin, kundi ang aming panalangin din extends sa mga bansa rin na nahihirapan sa pandemya nito. Even Lord, sa bansang Lebanon, na kami ay nagulat at nasaktan, nalungkot sa pangyayari, Panginoon, na naganap sa kanilang bansa. Ano man ito, Panginoon, you know all these things. And we pray, Lord, for your divine protection, mercy and grace, healing sa aming bansa, sa aming kapwa, Panginoon. And Lord, as a church, we know that these things are written in your word. Ito po ay paalala mo na ang mundong ito ay magugunaw. Ang aming buhay, ang mundong ito, lahat ng ito, Panginoon, nawa, maging malinaw sa amin ang inyong mensahe na ikaw ay muling babalik at lahat kami ay haharap sa iyo. We are all accountable. It's either we are in Christ or not. At sa amin na kay Kristo, gawin namin ang lahat. Gawin namin ang misyon na ipinagkatiwala mo sa amin na habang may panahon pa, we will continue to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ. Na ang pag-asa po ay wala sa gobyerno. Na ang pag-asa ay wala sa community, sa aming presidente, sa anumang secular reformation dito, but our hope is only in the Lord Jesus Christ. At asamin namin ang new heaven and new earth. Asamin namin ang culmination ng kingdom of God, ang New Jerusalem na ipinangako mo sa lahat ng mga nananampalataya sa iyo. Kaya Panginoon, habang may oras pa, tulungan mo po ang Lighthouse Christian Church na gawin ang misyon na pinagkatiwala ko sa inyo. Una, patuloy na sambahin ka sa aming mga buhay. Kapaglingkuran ka. Maging worshipers in spirit and in truth. And also, maging ilaw at asin sa sanlibutan ito. Patuloy, Panginoon, iproklama sa lahat ng tao ang nag-iisang pag-asa, ang natatangi nilang pag-asa, ang Panginoon Jesus. Again, Lord, all these things, narinig niyo po ang lahat ng aming mga panalangin, aming pasasalamat, ang aming mga hiling sa iyo, Diyos. Nawa tugunin mo po ito ayon sa inyong kalooban. Ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay nakakapanalangin sa inyo. Dalangin namin na ang aming mga puso ay punuin niyo po ng kapayapaan, kagalakan, kapanatagan sa gitna po ng krisis ng aming pagpilagdagan. Muli, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin. Muli, patuloy po namin kayong inaanayahan na hindi lamang po tayo tuwing prayer meeting mananalangin, kundi sa bawat araw, mga kapatid, patuloy po natin panalangin ang ating pamilya, ang ating LCC family, ang ating bansa, ang buong mundo. At bilang Lighthouse Christian Church, panalangin po natin na patuloy po tayong magamit ng Panginoon para po sa kanyang kapurihan at paglagana pa ng kanyang salita. Maraming salamat po at good evening po sa ating lahat.